Chabacalitas! With Tita Cora and Kapitana Sisa. Same, pero iba. We are number 106.7 Energy FM. Pangga, wag mong sabihing radyo. Sabihin mo! Yun, diba? Hello pa rin po sa ating mga pangga na patuloy pa rin pong nakatutok sa kanilang mga radyo sa makipanig ng Metro and Mega Manila sa mga magandang umaga. Ako po si Kapitana Sisa. Ako naman yung Tita Cora. At kami pa rin ang Baklita sa woo! Yan, hello pa rin po sa inyong lahat. May gusto ka bang batiin? Oo, yung mga nanonood sa atin via our social media platforms. Ayan, through TikTok. And of course, syempre sa mga nanonood din via FB. Hello po sa inyong lahat. Oo nga. Pwede naman bagitin nyo sa TikTok yung FB. Diba? Oo, FB. Hindi ko lang alam. Talaga ba? Basta blue up. Ganun lang. Oo, basta mga nanonood dun. Oo. O yung mga nanonood sa FF. Ganon. Oo. Blue up eh. Kung ayaw niya, sensitive siya sa FF. Yes, sa FF. Sa FF. Oo. Oo. Hindi maganda pakinggan. Oo. Manonood ka. Ano ka nakaganyan? Hindi ko kaya. Uy, kinaya mo yun dati. Ay! No! Nag-watch mi Nene ang Joa Belskes. Watch me, Nay. Watch me, Nene. Ganon. Ay, Mare, batiin ko lang din sige, go. Itong sila Badong, at saka mga kaibigan niya dyan sa Dubai. Ay, hello sa na inyo nanonood lahat. sa atin ngayon via Facebook, Facebook page. Ay, sa mga nanonood. Facebook And Live. of course, yung ating si Kasmot. Yan, Yes. ang ating Lalamove driver sa palaging nakatutok sa atin. Maraming salamat. Oo. Diba? Yes. At syempre sa lahat pa rin natin mga pangga na patuloy. At syempre sa ating mga team replays. Hello po sa inyong lahat dyan. Sa makipanig ng mundo. Oo. Hello po, hangad namin ang kaligtasan nyo at mag-iingat kayo dyan. Oo. Dahil kapag hindi kayo nag-ingat, Oo, wala kaming padala. Oo, wala. nga. Oo. Ngayon, sinong talo kung di kayo nag-ingat? Oo. Lalo Kayo. na yung reyna ng Australia na si Cathy Amo. Oo nga, Diba? matagal na natin siyang hindi na Correct, nararamdaman. Maramdam ka naman. Hindi ganon. Uy, pasalamatan lang ulit natin Paano? Paramdam ka naman. Oo nga. Alugin mo naman yung baso. Cathy Amos. Lapit na birthday, Sino pa? Si Ate Tere. Oo. Ate Tere at saka si Ate Yes. Teresa. Thank you so much again to Alicia Balatbat sa My Lola gosh. Nenas. Diba? Oo, binusog niya ang ating mga In guests fairness, kahapon. nasarapan sila Chair Lala doon sa sa Siopaw. toasted shop. Oo. Doon sa bihon ba yun? Oo, pansit bihon ang Pansit sarap. bihon. Maraming salamat yun. At syempre sila John Marini nasarapan din doon. Yung mga guests namin nasarapan. Iba talaga. Iba talaga pag Lola Nenas. Thank you so much. Yes. Hello rin po sa ating mga friends from Hungry Paris dyan sa may Otis. Oo, kagaya ng sinabi namin kay Cathy Amos. Oo. Ano na? Oo. Paramdam naman kayo! Uy, ba't hindi natin mga friends natin dito sa gilid lang natin? Oo, Green pepper. green Hello po sa pepper. inyo. Lalo na Thank sa you mga so much. napakagagwapo nila mga waiters. Naman! Ang mga Diba? cutesy. Very demure. Tara na tayo mag-lunch. Ay. Later. Meron tayong in-order. Huwag kang ano-ano dyan. Sa Danwells. Oo, diba? Yes, ang daming prinumot. Oo, grabe. Ano ng chika mo? Ito nga, chika ko. Ito yung hindi magugustuhan ng mga nandyan sa may dangwa. Bakit? Dahil Hello po sa mga taga-Dangwa. Oo Balita nga. ko may nakikinig sa atin dyan. Marami. May Diba? mga malalakas ang Sa radyo may Espanya dyan. area. Hello po sa inyong lahat dyan. Oo, Sa may Metrica, hello po. Yan. Akala niyo hindi ako gala dyan. Marami dyan customer Dati ako si nagbebenta ng Sisa. aking flowers. Diba? Sa Hindi kasi Dangwa. Mari, diba, nag-shoot dyan dati ang sex bomb. Oo. Nung panahon ng Daisy 7. Correct. Kasi hango sa Daisy na bulaklak yung kanilang bulaklak. Tsaka ba't kung... Natural. Alam nga ba maging santol yun, Tsaka no? Ay! Yung dahon ng santol. Okay, bulaklak ng katuray, ganyan. Ayoko na.
O ano na? Hindi nila magugustuhan, Mare. Alin? Dahil napapabalita nga, Mare, na Oo. humihina. Oh. Humihina daw di umano ang Signal na naman. Hindi signal, Mare. Ay, Ang ebidensya ng Nino? isinampang kaso nitong Sandro Mulak sa Oh. dalawang independent contractor Oh my God. ng GMA7 na si Nunez at saka nitong si ano ba pangalan ng isa? Si Nakalimutan ko Oo na. nga, nakalimutan ko Yung inaaway na. ni Senator. Yung pinanggigigilan ni Senator na lagi niya kinokontent. Correct. Jojo Nunez yung isa eh. Oo. Oo. Jojo Nunez and Friends. Oh, Gano'n. oo. And the other one. And Kinalimutan. Comment down below. ito lang ang katangay-tanging talk show. Si Gandang Kara nga nakakalimutan niya yung pangalan ng caller niya. Hindi ganyan talaga, Mare. Hindi lahat ibibigay ni Lord. Tama, hindi mo maaalala. Oo. Minsan chismosa ka lang pero nakakalimutan. Kaya nagkakaroon ng dagdag bawas sa balita. Oo nga. Oo. Pero yun na nga, Mare, mahina daw ngayon ang kaso na isinampa na sa DOJ. Dahil may bago na daw rules Ang alin? na hindi na basta probable cause lang. Ano ba Ibig dapat? sabihin na dati daw ay pwede na pong magsampa ng kaso sa korte kung may possibility o probability na nangyari. Ayan, yan ang naging pahayag nitong si Attorney Maggie. Isa pa sa mga bagay na tinitignan, Mare, sa kahinaan ng mga ebidensya ay yung nakita nila sa cellphone ng girlfriend nitong si Sandro Mulak na during that time na nandun siya sa kwarto daw nitong dalawang kinasuhan. Mare nagkaroon daw ng mga phone calls na kinakancel daw di umano ni Sandro at nagkaroon daw ng pagkakataon na nakausap mismo ni Sandro yung kanyang girlfriend habang nasa loob siya ng kwarto for 25 seconds. Ibig sabihin Richard Cruz at Jojo Nunez. Oo. Ngayon, Mare, ang nakakaloka dito, ang sabi ng ng abogado, kung talagang hinahalay ka sa loob ng kwarto na yan, during that time na tumawag siya sa 25 seconds, humingi ka ng tulong. Pero bakit daw hindi? Yun daw yung mga tinitignan ngayon, Mare. Na mga anggulo na ng mga anggulo na hindi daw nagtutugma sa mga ipinipresentang ebidensya at sa mga pahayag. Correct ka. Diba? Kaya nasabi nitong abogado, nitong dalawa na ni Cruz tsaka ni Cruz at saka ni Nunez na mahina nga yung ang naging ebidensya. So posible pa itong mabasura. Ang nakakalungkot dito, Mare, dahil syempre nangyari yan. At syempre hindi rin naman lingid sa kaalaman na, diba, pagdating naman sa larangan ng industriya ng showbiz, diba, may mga connection din itong si Richard Cruz tsaka si Jojo Nunez sa ibang mga produksyon. Ang nakakatakot dito, Mare, after ng case na yan, sabihin na nga natin granted na sige ganyan. Anong mangyayari sa karera ni Sandro? Kaya nga. Isa rin ba siya sa mga artistang matetenga dahil mapagkakaisahan ka ng mga magkakagrupong ito? Yan ang hindi natin alam. Kasi, Mare, alam mo, hindi na bago sa atin yan dahil nga sa pag-amin din nitong si Gerald Santos, 'di ba? Oo, 'di ba? Na may mga pagkakataon dati na hindi siya, na parang ang pakiramdam niya ay nakaban siya. Oo, 'di ba? At napatotohanan niya ng isa nating kaibigang artista na for 10 years ay hindi daw siya nabigyan ng pagkakataon o ng trabaho. 9 lang. Bali 10 years daw. 10 years pa. Bali 10 years yung yung hindi daw niya pagkakaroon ng trabaho sa isang network. Dahil nga lang syempre. At ang dahilan lang hindi siya nakarating dun sa binigay sa kanyang project. Oo, 'di ba? Dahil mas priority may niya. May pinagbigyan siya na isang malapit din na kaibigan. Nakilala rin sa larangan ng industriya. Yes. So, eto usap-usapan, baka maganyan din siya. Yun nga. Diba? Pare. Oo. Tol? Sana utol. Hindi, 'di ba? Sana hindi ito ay maiparehas sa mga sa mga ibang nangyaring ganyan sa sa showbiz. Kasi Mari, bata pa si Sandro para mawalan ng ng proyekto. Kasi 'di ba, syempre hindi naman maiiwasan, Mari. Kaya nga sinabi natin simula nung pumutok yan, hindi ba ba yung naging usap-usapan sa mundo ng showbiz? Nako, kung sakali man ito na ganito, mukhang mangingilag ang ilan sa mga nasa produksyon na makatrabaho siya. Kasi baka kung ma-misinterpret ng bata, baka
yung ano, 'di ba? So might as well, 'di ba? Wag na lang natin kunin, baka maging ganon yung mga mindset. Lalo pat yung mga miyembro ng bawat produksyon ay miyembro ng LGBT din. Oo. Aminin man natin. Though yan. hindi naman nagkakampihan ng mga ano no, ang mga LGBT, Oo, hindi natin sila nilalahat. kakamping, ganon. Pero yun kasi yung ano sad reality ng showbiz na kapag Oo. napagkwentuhan ka, Mare, ala kakalat yan. Yung magkakaroon ng cancel culture, lalo pa kung meron kayong mga ano. At saka mabilis kumalat ang balita sa loob ng showbiz. Pero diba? Diba? Ang liit lang ng mundo na yan. Akala nyo ang laki. Kaya di ba pinapayuhan din natin yung iba na maggumalang kayo sa mga sa mga seniors kasi sa mga nakakatanda, sa matagal na sa industriya, kahit pa sabihin mo mas nagkapangalan ka una sa kanya. Syempre nandun pa rin dapat yung pagrespeto at pagbigay galang nyo doon sa mga nauna sa inyo bago kayo napadpad siya. Oo, may kilala nga akong veteranang actress Mare na late lang ng ilang minuto. Hala, sa buong crew Mare, pati yung mga pati yung gaffer Mare. Nagsorry siya. Ganun siya kaya pala professional na mabait talaga ng bongga. At talagang nagtagal na siya sa industriya. Correct. Ganun naman talaga dapat. Kaya lang dito sa kaso naman ni Sandro Mulak ano na mangyayari afterwards? Yun nga Mare. Diba? Lalo pat kung sakali naman ito napapabalita na mahina ang kaso niya against dito sa dalawang to. Di mas lalo siyang pagpepiestahan pagkatapos niya. Ay pinagpiestahan nung nakaraan Mare dahil nung nagkaharap-harap sila nung may time na pinagharap-harap sila at nasa iisang venue sila, si Sandro Mulak ay nagsisisigaw daw di umano. Kaya inilipat yung dalawa sa ibang sa ibang venue. Parang may trauma nga yata din yung bata. Pero ang malaking question Mare, bakit nga sa 25 seconds at sa ilang minuto, sabihin na natin ilang minuto. Ang dami kasing loopholes, Mare, diba? Gaya nga ng sinasabi nila na yung pagpunta nga ni hindi na po namin kinokondena si Sandro Mulak, pero yung mga aspeto kasi ng daming loopholes na alam mong madaling araw na bakit pupush pa tayo? Ang rason naman nila Mare, kaya daw siya nagpunta doon, dahil artista at baguhan siya, parang PR ba? Alam naman natin yan Mare, minsan kahit wala tayong napapala, di ba? Sa ngalan ng para makilala mo yung mga taong ito. Tara, Pero syempre 'di ba, may mga moments kasi ganun tatanungin din siya. The moment na binuksan niyo yung pinto, pagbukas ng pinto ng kwarto, alam mo walang tao, bakit tumuloy? Yung mga ganun tanong But tumuloy ka pa. Yun ang mga tanong ng inetizen. Yung mga ganung, actually yung mga din dami nga, kumaga parang ngayon, 'di ba? Na kumaga na-weigh mo na kasi lahat na ng impormasyon lumalabas na. So parang ngayon mag-iisip ka din bilang manonood na nga naman, bakit nga naman ganito? Baka nga naman, 'di ba? Yung mga ganong aspeto. Pero syempre dahil yan ay kaso na nakasampa sa NBI, 'di ba? Wala naman sa DOJ na Mara, sa DOJ diba? na. Kumaga wala na tayong magagawa at wala rin tayong pwedeng gawin, sabihin na makakapagbabago ng desisyon ng pamilya Mulak. Dahil sa tingin nila na dehado sila, na abuso sila, karapatan nila na magsampa talaga ng kaso laban sa kung sino man ang nang walang hiya sa kanila, diba? At saka Mare, nasa kamay na din ng hukom kung sino talaga ang papanigan. Diba? Ngayon, hintayin na lang natin kung sino ang mananalo dito sa sa labanan ng ebidensya. Akala ko laban. Turuan kung sino ang may pagkakamali. Labanan ni Lavender Fields, ganyan. Uy, ang ganda. Diba? Grabe. Hi, Jody Santa Maria. Alam mo, Jody, sinasabi ko talaga, ba't kasi dinala mo yung kotse na yon? May na-influensya na kumanood ng Lavender Fields. Grabe naman kasi. Tinali mo na. Hinayaan mo pang makawala. Kung inumpog mo yun. Diba? Kung pinukpok mo yun agad, natapos ang karakter niya. At saka huwag kang lapit ng lapit kay Angel. Bakla ka. Yung mga ganong aspeto. Ay, panoorin nyo yun. Napakaganda ng Lavender Fields. Well, anyways, diba? Kung saan man hahantong yung kasuhan na ito, kung mahina man, alam mo yun, kung malakas man, malalaman pa rin natin yan na sa mga susunod na araw at syempre sa pagdedesisyon na ng Department of Justice, diba? Yes. Dahil kumbaga syempre iakyat na ito talaga sa pinakamataas na hukuman pa kung talagang ito ay magtutuloy-tuloy, anang solusyonan at mapatawag kung sino nga ba nagkasala or sino man sa kanila nagsasabi ng totoo o hindi. Kaya nga naman, kapag may katwiran, ipaglaban mo. Mare, kanong kamukha mo ngayong tatay. Tapos, nakapang-judge back.
goodness. Piskal. Tapos ito yung pamukpok ko. Kompanyero yung peg ko dito, di ba? But anyways, mga panggayan, at sumayin nyo na meron ka pa bang idadagdag? Wala na. Nakasa Na-imagine ko yung itsura natin. Para nga tayong public attorney's office. But anyways, mga banggayan, sumayin nyo na naman ang isang edisyon ng Baklita sa Woo Woo Woo! Muli po ako po si Kapitana Sisa. Ako naman po yung Tita And Cora. we are still Same pero iba. tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Siyempre, dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Pangga, wag mong sabihing radyo. Sabihin mo,